Simula po January 2025, tumaas na po ang contribution rate ng SSS. 15% na po ang contribution rate sa SSS. Ang hatian po dyan ay 10% sa employer. Dati po ay 9.5% yan. At 5% po sa employee. Dati po ay 4.5%. Okay, simula po January 2025, tumaas na po ang contribution rate ng SSS. 15% na po ang contribution rate sa SSS. Ang hatian po dyan ay 10% sa employer. Dati po ay 9.5% yan. At 5% po sa employee. Dati po ay 4.5%. Tinaasan din natin ng bahagya ang tinatawag naming minimum monthly salary credit. Mula 4,000 ay naging 5,000 na. Pati din yung maximum monthly salary credit, tinaas ng bahagya to 35,000. Dati ay 30,000 Christian. Ang monthly salary credit ang basehan ng ating contributions at benefits. Okay, yun po. Salamat po sa pagpapaliwanag. Kasi po baka maraming mabigla na lang po sa atin na mga kaserbisyo natin na pagdating ng payslip mas mataas na po yung nakaltas sa kanila para po sa kanilang SSS contribution. Pero tama 'di ba sir, ito ay epekto pa rin noong Social Security Act na pinirmahan noong 2018. Ilang tranches ba to sir? Hanggang kailan ba tayo mag-i-increase? Opo. Thank you, Christian. Ito po ang huling tranche ng increase na nakapaloob sa Republic Act 11199 o gaya ng sabi mo, yung Social Security Act of 2018. Nag-umpisa ang unang tranche ng increase noong 2019, tapos sinundan noong 2021, noong 2023, at ngayong 2025, ito na po ang huling increase na nakapaloob sa batas na yan, Christian. Apo. So, sa isang banda, maaari nating sabihin na medyo handa na rin naman ang employers at ang mga manggagawa dito dahil simula po noong 2019 ay inaanunsyo na po namin ito, Christian. Okay, so 19, 20, 5 years to sir in the making, tama ba? Yes. Simula nung naipasa yung batas noong 2019, in-increase to 12%. Noong 2021, in-increase to 13%. Noong 2023, in-increase to 14%. At ngayon, 2025 ay yung huling increase to 15%, Christian. Opo, ito ay pinirmahan, tama po, nung under ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sir, yung nabanggit nyo kanina, yun ay yung nabanggit nyo na maximum salary credit at minimum salary credit, ito ay para sa mga manggagawa. Paano naman po yung mga ang tawag dito, yung mga nagsasarili po na mag-contribute? Paano yung calculation din po sa kanila? Ganun din po, yung mga self-employed siguro, Christian, ang iyong tinutukoy. Yes, sir. Yung mga naghahanap buhay, kumikita at walang employer, self-employed po sila, nag-a-apply din sa kanila yung panibagong contribution rate, minimum at maximum monthly salary credits, Christian. Ganun din sa mga voluntary members, Christian, yung mga hindi naghahanap buhay, hindi kumikita, ngunit gustong magpatuloy ng paghuhulog nila sa SSS. Nag-a-apply din sa kanila yung minimum at maximum monthly salary credits na bago. Samantalahin ko na lang din, Christian, na sa panig ng mga kasambahay o ng household employer o household employee, nasa 1,000 pa rin ang minimum monthly salary credit nila alinsunod sa kasambahay law, Christian. Sa kabilang banda, sa mga land-based OFW naman, dahil mas mataas ang kanilang income profile, mananatili pa rin sa 8,000 ang kanilang minimum monthly salary credit, Christian. Okay po, so yung sa mga kasambahay, pati mga land-based OFWs, hindi po nagbago. Paano naman sir yung mga seafarers, sir?
Ang mga seafarers ay itinuturing mga empleyado ng mga manning agencies na nag-asikaso sa kanila, Christian. So nag-a-apply din sa kanila yung minimum monthly salary credit na 5,000 at yung maximum monthly salary credit na 35,000 ngayon starting 2025, Christian. Opo, sir, paano ma-determine yung kaltas doon sa mga voluntary contributors kung wala naman silang monthly na sinasahod? Oo. Meron pa rin kaming in-issue na SSS circular na magiging gabay nila para malaman kung magkano ang kanilang ihuhulog kada buwan. Depende yan sa kanila, Christian. Pero minumungkahi natin na sana ay tapatan nila ang kanilang dating contribution record o kaya kung kaya nila ay taasan pa nila para mas gumanda ang kanilang benepisyo pagdating ng panahon, Chris.